Sulat sa mga Hebreyo, ikasyam na kabanata. Ang naunang kasunduan ay may mga lituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ng ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaba ng tipa na nagpabalutan ng ginto. Nasa loob ng kaba ang sisit ng ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapes na bato na kinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaba ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Naliliman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit ito ay hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. Ganoon ang pagkakaayos ng loob ng toldang kanilang sinasambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa niya at ng mga tao nang hindi nalalaman. Sa ganoon, pagkaayos, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan na hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga lituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari na mabuting bagay na narito na. At siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanang magpakailanman. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong tinuturing na marami upang sila luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso, isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. Maging ang naunang kasunduan na hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga baka at mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hisopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, itong dugong nagpapatibay sa tipan ay binigay ng Diyos at ipinapatupad sa inyo. Winisikan din niya ng dugo ng ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. Ang kinakailangang linisin at kinakailangan linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao
at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya ay mamatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Ngunit minsan lamang siyang nagpakita ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa tao na sila ay minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya.